June 30, nagharap sa prosecutor ang mga abogado ni Mod Tulfo at celebrity couple Claudine Barreto at Raymart Santiago kaugnay sa developments ng kanilang umiigting na legal battle. Matatanda ang nag-ugat ito sa kanilang bayolenteng engkwentro sa NAIA. Ilang buwan na ang nakakaraan. Noong araw ding yon, isinumite rin ng broadcaster ang affidavits ng kanilang mga testigo, pati na rin ang video ng insidente na in-upload sa YouTube. Bagamat labis na inabangan ng press, hindi naman sumipot sina Claudine at Raymart sa naturang investigasyon. When the proper time comes na sila naman na magpa-file ng necessary reply, sagot sa counter affidavit ni Tulfo and ang affidavit ng witnesses niya, darating sina Claudine sa si Raymart. Samantala sa interview ni Mon sa members of the press, inamin niya na plano niyang iangat ang kanilang demanda from serious physical injuries to attempted homicide. Bunsod ito ng isang piece of information na mula kay Marlon Atenco, ang di umano'y nag-upload ng Thrilla and NAIA video sa YouTube. Si Atenco is the customs police na he was, at the time that these things were happening, he was just a few meters away from the scene of the incident. Mayroong isang nasabi si Atenco na habang pinupulot ko yung, tapos na yung gulo habang pinupulot ko na yung aking bag ay pilit na inaagaw ni Atilano yung baril ng isang airport police. Nakita ni Atenco. Kaya daw biglang nawala yung focus doon sa akin. Napunta roon sa nagtakbuhan yung mga pulis doon sa kasi nung inaagaw ni Atilano yung baril sa airport police ay biglang nagtakbuhan yung mga kasamahan niya para ma-subdue si Atilano. Yung una, yung pag-attempt niya at pagsuntok niya kay Mr. Tulfo nung hindi niya binigay yung cellphone. Second, nakikita nyo yung video na yon, yung second video, na si Mr. Atilano na hindi mo alam kung asawa ba siya ni Claudine dahil mas agresibo siya, ay hindi na nga siya pinapatulan ni Mr. Tulfo, sinapak pa. So, ang pangatlo, yun na yung first video na na-upload. And all of these stages, ang aggressor are the camp of the Santiago couple. We have yet to see yung contents ng DVD. I-check muna namin and then we can comment after. Sa akin nung palagay, wala akong basihan nung kanila. Maliwanag naman ho na yung pangyayaring kung yun biglaan lang, hindi naman ho pinagplanuhan. So malabo hong masabi na ito isang pagtatangka sa kanyang buhay. They acted in unison. They have a common objective that is not only to get the cellphone, but to inflict permanent, serious physical harm. Sa kasagsagan naman ng naturang demandahan, doble rin ang pag-iingat ngayon ni Claudine. Marami kasi ang nakakakita na may kasama itong bodyguards kahit saan ito magpunta. Ito ay may kaugnayan sa temporary protection order na iginawad ng prosecutor sa mag-asawa matapos sila makatanggap ng pagbabanta mula sa Tulfo Brothers sa kanilang programa. Kasama ho nung pagbibigay ho ng temporary protection order, ang pagbibigay ho ng security kay Miss Claudine kung saan man ho siya pupunta. Ngayong hindi pa sumasagot sa kanyang bagong reklamo sina Raymart at Claudine, bukas nga ba si Mon sa posibilidad ng amicable settlement? Kailangan talagang justice must be served here. Kailangan na magibabaw ang justisya rito. Hindi lang naman kasi ito laban ko, laban ito ng mga taong inapi nila Aabangan po ng Showbiz Central ang development ng kasong yan. Maraming salamat po sa Brooks and Tier family, Manfred of Basement Salon, Kim and Bupiap, FX, Dr. Vicky Bello, Hikari, Adahar Dental Services, Sangyang Furnitures, Gold's Gym Holiday Inn, Whoops, Labor Libis, and Red Paula for Makeup. Samantala, walang inaamin pero ngayon, break na daw. Narito po ang masasabi ni Bossing Vic Soto sa issue sa kanila ni Pauline Luna na matagal niya nang dinidinet. Just this year, naging maugong ang kontrobersyang may namumuong relasyon sa pagitan ni Vic Soto and his fellow dabarkad Pauline Luna. Bagamat hindi kinukumpirma ng dalawang issue, marami ang naiintriga sa public sightings ng dalawang TV host.
Ngunit ang pinakahihintay nating pag-amin ni Vic at Pauline, tila na udlot ng kamakailan lang ay isinulat ni Ricky Lo sa kanyang column na Philippine Star ang balitang hiwalay na raw ang dalawa. Ayan, dahil tawagan nyo si Ricky Lo, siya tanungin nyo kung saan nanggaling yun. Kahit naging mailap sa detalye si Bossing, tahasa naman siyang nagsalita patungkol sa estado ng kanyang love life ngayon. I'm always happy. Inspired. I'm always inspired and perspired. Parang basa na natin. I've learned my lesson as much as possible. Siguro yung mga tao, hindi naman maintindihan naman nila if I don't talk about this, if I don't talk about that. If I want to keep some things private, hindi naman magbabago sa ekonomiya ng Pilipinas yun eh. Kung ano man yung nangyayari sa love life ko. Sometimes, hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling yung mga kung ano-anong mga nadidinig mo. Pagka natatawa na lang ako, importante, alam mo yung kung ano yung tunay na nangyayari. Paglilinaw naman ni Pauline, well, you know, like what he said, it's funny na minsan may mga lumalabas na gano'n na hindi naman alam kung saan nangyayari, saan nanggagaling. Wala, tatawanan na lang yung mga hindi naman totoong mga bagay. samantala sa darating na Metro Manila Film Festival ay magsasani puwersa sina Vic, Senator Bong Revilla at Judy Ann Santos sa pelikulang si Agimat, si Enteng Cabezote at si Me. In fact, noong June 12 ay pumirma na ang 5 giant film outfits na magiging involved sa pelikula. At dahil trademark sa anumang movie ni Bossing ang pagkakaroon ng cameo ng mga artistang malalapit sa kanya, mapapanood ba natin sa kanyang newest MMFF entry si Pauline? Siguro, ewan ko. Bahala na pagka may magandang role. Dabar Gods naman. You know. Siguro, madami namang Dabber Cats na nagka-cameo palagi sa mga pelikula ni Bossing. Hindi naman yun bago. Finally, sa mga fans na interesado pa rin sa Matters of the Heart ni Vic, ito ang kanyang mensahe. Dalawang salita lang. Hi, fans. Hindi naman. Naintindihan naman nila. I don't think naman they would take it against me if I don't talk about it. That's it. That's it. Susunod na, Julian San Jose at Elmo Magalona, live na live sa unang pagkakataon sa Showbiz Central. Magkatabing haharap at sasagot sa mga intriga tungkol sa kanila.